Kung ikaw ay mag-start pa lang ng German A1 exam ngayon, pero nasa Pilipinas ka pa, tapos ayaw mo mag-enroll sa Zoom class, wala kang budget, sobrang busy or full-time mom, and hindi mo talaga alam kung saan ka magsisimula, don't worry because in this video, I am going to share you exactly what I did nung nag-aaral pa ng German language sa Pilipinas. I'm going to share you my resources, my study plan, and a lot of tips para na sa ganon, mapadali yung pag-aaral mo ng German language para hindi ka na ma-overwhelm or makapagsimula ka na lang talaga mag-aaral ng German language. Una-una, a quick story about bakit ako nag-aaral ng German language, no? So, I started German language learning journey noong 2017 nung mag-a-apply ako sa Merge Visa. And yes, kailangan mo ng German A1 certificate, hindi lang yung nag-aaral ka ng German language sa school, no? Kailangan mo talaga makapasa ng isang certificate, German language certificate A1 level doon sa Goethe Makati. Meaning, kung ikaw ay kakasal sa Germany or your family reunion, yung visa na apply mo, possible na kukuha ka ng A1 exam certificate. So, yun nga, so, sobrang busy ko sa computer shop ko before from 9 a.m. hanggang alas 12 na madaling araw. Solo ako nagtatrabaho doon. Ibig sabihin, hindi ako talaga makaka-attend ng mga tutor, yung mga Zoom class, and wala na ba ako ibang solution kundi mag-self-study. So in that time, medyo mahirap nga sa akin kasi nga full-time, no? And gabi na lang talaga ako or minsan sulputan na lang talaga ako mag-aral ng German language. Pero nasucceed naman natin. So yun yung quick stories ng pag-aral ko ng German, kung bakit ako nag-aral ng German language. Bago tayo mag-start sa mga resources and study plan na ginawa ko, gusto ko mula sabihin sa inyo na bago kayo mag-start, maghanap ng mga resources or alamin yung study plan ko is kailangan muna hanapin mo yung study style mo. Ibig sabihin nun kasi para hindi masayang yung oras mo, no? Na sinusundan mo yung style ko pero hindi naman pala siya angkop sa preference at yung style na gusto mo. Okay, ito yung mga study style na to. So, ibig sabihin kung mas nag-e-enjoy ka sa pag-aaral sa YouTube, hinanonood lang ng mga telenovela, mga sitcoms, mga Netflix, then that is also called a study style, learning through YouTube or comprehensible input galing sa YouTube, mga nagbabasa ng subtitle. So, ano tong mga study style na to? Ito yung from books, no, na natututo ka from books, natututo ka from reading short stories, novels, articles, no, without any grammar rules, no, natututo ka through music, podcast, YouTube, yan, yung mga subtitles. And pang-apat is natututo ka through tutor, yung pakikipag-usap talaga. And then yung sunod is yung like may online course and another one is the book which is I used, no? So, kailangan alam mo muna kung ano yung preference mo. Para nang sa ganon, hindi ka mag-aaksaya ng oras na, ayoko pala nung sinabi ni Sarah, na gusto ko pala yung YouTube pala, mas mag-e-enjoy ako. So, dapat mag-e-enjoy ka dun sa style mo. Kasi para hindi ka ma-burn out, no? And maging consistent ka at ma-enjoy mo yung learning process or journey. Okay? So, in that time kasi enjoy ko yung pagbabasa ng books, yung grammar books, mga ganyan, and nagsusulat and nagsasagot ng mga worksheet, mga workbook. Yun yung gusto ko before. Kaya yun yung pinili kong study style. Okay, so now for example, nakapili ka na. Let's start now with the resources that I use. Okay, umpisahan natin sa nag-iisang book na ginamit ko, which is this, the only book that I use for the entire German language A1 journey ko. Okay, this is called The Miteinander by Huber. Okay, this one. So ang pinakamaganda dito kasi is English na siya, no? Naka-English na siya. And may mga series na rin siya. And then, para talaga sa mga self-study. Okay? So, ibig sabihin yan, hindi mo na kailangan na maghanap pa ng ibang mga books kasi kompleto na siya talaga dito. Meron na siyang CDs, meron siyang grammar explanations, meron na siyang mga vocabulary, and higit sa lahat, yung native speaker pa ng mga conversations, mag-a-adapt mo talaga. So, kung hindi mo siya mabibili, for example, kasi unfortunately, parang sa Germany lang siya mabibili. So, kung may mga kaibigan ka, partner, or kakilala na pwede magpadala sa iyo nito, kasi yung asawa ko pinadala niya sa akin before. So, pwede ka naman manap na ibang workbook, basta may audio,
may conversation, and simplified yung mga explanations is of course English na matututunan mo. But this one is very good kasi nga hindi ko na kailangan maghanap ng iba pang explanations. Minsan lang pag hindi ko talaga alam or nabababawan ako sa explanation, naghahanap ako sa mga random sites sa Google, which is madali lang naman siyang hanapin. Okay, so pero hindi na ako naghanap ng ibang mga books kasi mas nakaka-overwhelm pa yun. Sa sobrang dami ng books, di mo alam kung ano yung i-focus mo. So, make sure to stick in a one reference grammar book lang. Okay? Mamaya explain ko sa iyo on how you will use this one for your daily life. Pwede mo siyang gawin in 30 days. Depende sa availability mo mag-aral or sa kung meron kang gana mag-aral. Kung talaga sobrang busy, kaya mo siya i-absorb in 30 days. Na marami ako nakita sa mga forums na natuto sila within 30 days, nakuha nila kagad yung itong laman ng book. And now, this is the focus na book ko. Talaga na hindi ako naghanap ng iba. Nag-focus lang talaga ako sa isa na yan. Then, another resource na ginamit ko, pang support ko is yung YouTube channel. I have this one series, parang movie series siya. Short movie series called, kung alam niyo yun, DW Nico, for example, like that. Isusulat ko dito, ito yung, niya. Okay? Ilalagay ko din yung link sa baba kung gusto niyo siyang panoorin. So, para saan naman to? Yung, after kung mapanood yung yung mga lessons dito, ay ginagawa ko, inaano ko siya, ina-apply ko naman yung comprehensible input, naghahanap ako ng mga conversations na maiintindihan ko talaga yung mga sinasabi doon sa movie, sa German movie or German series, mga ganyan. So, yung YouTube channel na to is yung meron siyang short stories nga na ina-absorb ko yung mga sinasabi doon, yung mga expressions and how they speak, ganun. Tapos, kumukuha ko ng mga phrases, kasi may mga subtitles naman yan, pwede mo naman yun open yung subtitles. So, kumuha ka ng mga phrases doon, ganun yung mga ginagawa ko. So, aside from the book, yung CD doon, mas nahasa yung tenga ko to sa pakikinig sa mga YouTube. Pwede ka din naman sa podcast, pero on that time, hindi ako mahiling mag-podcast, So, kasi busy nga, lagi nagbabatay sa computer shop, so wala masyadong time. Now, yan na, meron akong book, meron ka na rin YouTube channel, and then the other one is random sites lang. Hindi ko na matandaan kung yung mga random sites na yun, but mostly, naghahanap ako ng mga simplified lang na mga support dito sa book na to. For example, what's the difference between auf und zu, mga ganyan. So, pag hindi siya masyado malinaw yung book sa akin, doon lang ko nag-apply sa mga commonly asked questions sa Google sites, So, you can type them there sa Google search and then makakahanap ka naman ng sagot. So, another one is the app. Kung tatanungin mo ko, am I using app like Duolingo? Actually, no, hindi ako nag-Duolingo. So, ang ginawa ko lang is yung itong app na to is the dictionary. Very important if you're learning a language. You have to make sure na mayroon kang dictionary on hand. Yung madali mo talagang makukuha. For example, nag-scan ka lang sa YouTube, tapos, ano ba ibig sabihin nito? So, nanonood ka sa phone mo, makikita mo kagad yung meaning niya through your app dictionary. Okay? So, madali din siya gamitin para na sa ganon. On hand, nakita ka for example sa supermarket, ano ibig sabihin nun? So, mas madali mo siya kagad makukuha. And then, pwede mo siyang i-take down notes para pag-uwi mo ng bahay, meron kang bagong words. Okay? So, yan yung mga resources na ginamit ko. And now, we're going to the study plan kung ano yung ginawa ko every day. So, actually, nag-aral ako nitong German language journey ko around mga 1.5 to 2 months siguro kasi nga minsan hindi ako nakaka-focus kasi sa sobrang dami ng estudyante ko sa computer shop. Minsan hindi ako nakaka-focus, babalikan ko yung mga lessons. But then kung focus ka naman, you can maybe target that for 1 month, 30 days, depende yan. Pero wag mong ira-rush, okay? So, namnamin mo, i-dissect mo mabuti yung mga lessons, vocabulary. Okay, umpisahan natin sa paggamit ng book na to. So, ang una-una kailangan mong gawin is aralin mo yung mga pronunciations. Okay? So, kasi may mga umlaut, may mga ibang special na letters yung German language. So, kailangan aralin mo siyang muna para nang sa ganon, makaya mong basahin yung mga phrases or sentences dun sa loob ng book. Okay? So, lahat naman nag-start palagi sa pronunciation and alphabet. Kahit nung nag-aral ako ngayon ng Spanish,
So, inaaral ko muna yung mga alphabet and yung mga letters. Kahit na magkaparehas na siya sa Pilipino, na Tagalog, na words natin, is inaaral ko pa rin siya para nang sa ganun. Gusto ko maging sounds not so far from the native speakers. Okay, but as an A1 level, you don't need to focus directly sa accent and fluency. Huwag mong i-target kagad yun. Basta ang target natin for A1 is yung makuha mo yung proper pronunciation. Kasi pag nag-exam ka, kailangan tama yung pronunciation mo sa speaking part ng exam mo. Okay, so aim high ka na kagad, hindi lang nag-aral ka ng A1, kundi dapat makapasa ka ng exam. Okay, so daily schedule ko, for example, tapos mo na yung alphabet, no? So mag-start ka na yan sa 1 by 1 lesson mo. Okay, ang gagawin mo, daily plan mo, for example, ang daily plan ko before, like 30 to 1 hour ako Basta pag walang masyadong tao dun sa computer shop namin, inaaral ko na kagad yan. Isang upuan, 30 minutes, mga ganyan. Tapos, siyempre, sulput-sulput yung mga customer ko. And kailangan, hindi ako mawawala sa momentum ng pag-aaral, diba? So, ang gagawin ko is, yung mga phrases and sentences na nandun sa books, pagkatapos ko pakinggan, isusulat ko siya. Bakit? Kasi kailangan coordinated yung tenga mo, no? And then, pag narinig mo siya, i-output mo siya pagsusulat. Kasi sa exam ng German A1 is may 4 na parts yun. So, kailangan magaling ka sa speaking, sa listening, sa writing, and sa reading. So, kailangan yun, nag-aral ka pa lang ng A1, mas matarget mo na kagad yan. Okay? So, yun nga. So, kung ano yung mga nasa audio doon, conversation, sinusulat ko siya. Tapos, sasagutan ko yung mga exercises. And then, pag lumagpas na ako ng 30 minutes or 1 hour, okay na ako din per day. Hindi ko pinupuwes sa sarili ko na uupo ako ng 8 hours or 6 hours or 5 hours. Kasi, ang importante doon, consistent. And then, bago ka matulog, if you can, anuhin mo, speak out loud mo palagi nga pala. Pag nagsusulat ka, you have to speak out loud. Pag nakikinig ka, you have to speak out loud. Kung ano yung mga sinasabi nila, na sa ganoon, ma-unlock mo kagad yung speaking skill, which is very hard i-unlock yan kapag nahihiya ka, lalo mga Pilipino, yung mga naging estudyante ko. Hirap sila magsalita pero ang dami nilang sentence na nako-construct sa isip nila. So, kailangan i-speak out loud mo siya. Salita mo, i-shadow mo yung mga sinasabi sa CD, and then, yun yung ginagawa ko nun. Kapag may narinig na ko, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Sarah. Ich heiße Sarah. Ich bin 39 Jahre alt. Yung mga ganun. So, kailangan anuhin mo siya. Parang ikaw na yung nagsasalita. Pakikinggan mo, tapos ganun yung ginagawa ko. Inuulit ko siya. Okay? So, ganun yung dapat mong gawin. No? So, for example, natapos mo na yung exercises, no? And then, okay na siya, naintindihan mo siya, lipat ka na. No? So, basta yung daily mo, wag kang mag-skip. Kasi consistent dapat na everyday mayroong kang na-practice or natututunan. Okay? Kung hindi mo kaya mag-commit ng 30 minutes, ginagawa ko before, habang nagbabike ako, is nakikinig ako ng German music. Yan. Kasi around 10 minutes, yung pagbibiyahe ko mula sa bahay namin hanggang sa computer shop ko. So, mga 10 minutes, isa lang yung earphone, earphone. So, isa lang yung earphone nandito kasi syempre bawal mag-bike na naka-headset, diba? Baka hindi madinig yung mga sasakyan. So, yun, naka-headset ako ng isang tenga lang. Tapos nakikinig ako ng mga songs, and then, or yung minsan yung mga vocabulary kasi nakasave siya sa phone ko. Yung CD na to, sinave ko sa phone ko para easy to access siya. So, anyway, yun nga. Yun yung study plan ko, and then every night, nga pala, baka mamaya isipin mo, ay mayroon ka palang German na asawa, kaya natuto ka kagad, mabilis ka makapagsalita. No, hindi po ko tinuruan or hindi naki-cooperate yung asawa ko. Before, kahit hanggang B1, hindi niya ako tinuruan. Pag nagtatanong ako dati, nagagalit pa siya. Parang hindi siya yung tipo ng taong tutulong sa akin to explain, mga ganon. Hindi din niya ako kinakausap ng German until now. No, nung nasa Germany kami, hindi kami nag-usap ng German until now. So, natuto na lang talaga ako through other people. No, yung biyanan ko. Pero nung A1 time ko, wala talagang tumulong sa akin. As in, wala akong kausap. Wala. Sarili ko lang
ang kausap ko. Yes, you have to start yourself to be like crazy. Okay? Diyan ka matututong magsalita, mag-unlock. Kahit ngayon nag-aral ako ng Spanish, kinakausap ko pa rin yung sarili ko. Ganyan. Kahit nasa Spain na kami ngayon, kinakausap ko pa rin yung sarili ko. Kasi mga kapitbahay namin dito, lagi silang nasa bahay. So, wala naman akong kausap na Spanish. Lagi lang din ako sa bahay. So, anyway, yun yung study plan ko. And now, let's go to the tips na mabibigay ko sa inyo. Okay? By the way, guys, if gusto mo na maging organized ang iyong notes sa pag-aaral, or pwede mong i-grab yung ginawa ko sa iyong German notebook wherein magiging organized yung pag-notes mo, pag-take down notes mo, and para ganahan ka ding mag-aral ng German language. So, make sure to grab that in a description or sa comment pin. Don't worry, libre siya para sa'yo. As normally sa mga students ko, kasama yun sa course, but for you, I will give you that for free. So, make sure to grab that, okay? So, the first tip that I want you to have while learning German language is please, wag niyong kalimutan yung pronunciation. Mag-start kayo sa pronunciation and alphabet. Kasi iba yung pronunciation ng German language sa English, no? So, kailangan, hindi niyo na ba kailangan maging fluent kagad or may accent, no? Basta lang makuha niyo yung proper pronunciation na sa ganun, ready na kayo kapag kayo nag-exam sa German A1 exam. Okay? So, another one is, don't be discouraged na self-study ka lang. Bakit? Kasi marami ako naririnig, lalo na nung mga estudyante ko na sinasabi daw sa kanila na, self-study ka, hindi ka naman matututo niyan, lalo pa wala kang kausap, na ganun. So, hindi. Lahat ng mga naging students ko, nakapasa sila, self-study sila, sinundan lang nila yung course ko. So, ikaw din, kaya mo din yun. Kahit gamitin mo lang tong buko na to, walang problema. Nasa iyo na lang yun kung talagang mapapadiscourage ka sa kanila or not. Basta, don't quit. Another tip ko sa iyo is, wag mong ubusin lahat ng lesson. Pag hindi mo talaga kaya, 30 minutes nga, minsan 5 to 10 minutes lang, okay na eh. Basta nag-aral ka ng vocabulary, ganyan, is okay na yun. So, basta lang daily, consistent ka, and nag-i-input ka ng informations na German sa everyday life mo, okay? So, you can also start using ilipat mo yung language into German. Pwede mo immerse yung German dyan sa sarili mo by changing your phone into German, by changing your Facebook into German, maglagay ka ng mga flashcards dyan na naka-German. So, ikaw na yung mag-a-adjust, no? So, since nasa Pilipinas ka pa nga lang nga. And another tip that I want to give you is, palagi mo i-apply lahat na natututunan mo everyday, maliit man yan or malaki, okay? So, don't be a passive learner, be an active learner. For example, may natutunan ka ngayon, how to introduce yourself. I-speak out loud mo siya, i-record mo siya. By the way, yun nga pala, nire-record ko ngayon yung sarili ko while studying Spanish language. Before, hindi ko siya ginawa. Pero ngayon, gusto kong gawin mo siya since ang dami ko na natutunan before na ngayon ay nag-aral ako ng Spanish language. Self-study din. So, apply mo yun, mag-record ka sa sarili mo. For example, nagpapakilala ka, no? Ano yun yung natutunan mo for this day, i-apply mo din. Para nang sa ganun, naririnig mo sarili mo. Kung tama ba yung mga pronunciation mo, and then mag-i-improve yan na mag-i-improve. And don't be afraid to make mistakes. Kung yung boyfriend mo, tinutulungan ka niya sa pag-aaral mo ng German language, and nagkakaroon ka ngayon ng mga mistakes, okay lang yun. Kasi mistake will be your best teacher. Mas matututo ka, mas maiintindihan mo na, mas tatatak siya sa isip mo. And then, start to speak from day one. Kahit simple lang. Introduce yourself, mga ganyan. Please be consistent and don't give up, okay? Even if matapos mo tong A1 lesson na to, or nakapasa ka na, wag mong hayaan na mag-stop ka lang dito sa A1, okay? So you have to move forward, take A2 or B1 pag nasa Germany ka na. No, but this time, is your focus. Focus ka muna sa A1 lessons, okay? So, and don't give up. Huwag kang panghinaan, and lahat tayo dumaan sa hirap. Actually, may mga patterns naman yan talaga eh. So, kahit ngayon sa Spanish, pag nakatandaan mo or nakita mo yung pattern ng isang language, mas mapapadali sa iyo yung pag-aaral ng language, no? So, alamin mo lang yung patterns na yun. Where normally, mga books nagbibigay ng mga patterns yan. Ito, may mga patterns din dito. So, alamin mo yung mga derdidas na yan, may mga patterns yan. You have to focus dun sa mga phrases, okay? Wag yung, for example, der Tisch, no? For example, das Handy. You don't need to memorize only the word. You have to memorize that in a whole
phrase or whole sentence. Okay, para mabuo kagad yung concept ng word. Para pag nagdumating ka na rin sa exam mo, alam mo na rin ngayong bumuo ng sentences, lalo pag nag-speaking ka and nag-scribe, which is writing part ng exam mo. So by the way, if you want to learn how I prepared in my German A1 exam habang nasa Pilipinas pa ako, make sure to click this video kung naka-upload na siya, no? I-ano ko na siya. And or kung wala pa siya is ikilalagay ko siya sa pin comment natin sa baba. Okay, so actually yan na yung naging ano ko, yung how I learned and passed the German A1 exam. I mean, learned exam. The next video will be how I passed the A1 exam with mataas na score. Kahit self-study ka, no, make sure to watch out for that. And yun, so copy that, copy my style. If you copy this setup ng pag-aaral ko, hindi ka na masyado mahihirapan and you can start your German language learning journey right now. So I hope to see you next video mga kababayan.